Maagang naulila si Tanya at ang tanging ikinabubuhay niya ay ang maliit nilang lugawan. Katuwang ang bunsong kapatid at ang kanyang abuela. Pero hindi akalain ng dalaga na dahil sa isang matandang pulubi na naligaw sa kanilang lugawan, mababago bigla ang takbo ng kanilang buhay. Tunghayan natin kung paano nga ba sa murang edad ni Tanya, nagpakasal ito kay Tyler Mijares. Bago pa man sumilip ang bukang liwayway, ay nagdadatingan na ang customer ni Lola Rosalinda at Tanya sa kanilang lugawan. Katuwang nila dito ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na ngayon ay nag-aaral sa elementarya. Inay kapag walang pasok, ang kanyang Lola Rosalina na ang tumayong ina at ama nila ni Boyet mula nang sila ay maulila. Nagkasakit kasi ang kanilang ina sa puso at dahil sa kahirapan, hindi ito nagpagamot. Hindi nito sinasabing mainiindang sakit. Wala silang kaalam-alam. Basta isang hapon, natagpuan na lang nila itong wala ng buhay dahil inatake. 2 taon nang lumipas, simula nang mawala ang kanyang ina, kaya nagpasya si Tanya na tumigil na sa pag-aaral at tulungan na lang ang kanyang lola sa pagtitinda ng lugaw. Si Boyet na lang ang gusto niyang makapagpatuloy ng pag-aaral dahil hindi kaya ng lola niya na magpaaral sa kanila. Ayaw na nga rin niya itong payagan na tumulong sa lugawan pero matigas ang ulo, kaya naman ito na lang ang ginawa niyang kahera. Tanya, 2 lugaw nga, lagyan mo ng laman ha. Nagmamadali si Aling Lourdes. Suki nila ito araw-araw. Bumibili sa kanila para sa 2 anak. Agad siyang kumilos na may ngiti sa labi. Tanya, 3 lugaw dito na namin kakainin. Hindi pa man niya nababalot ang order ni Aling Lourdes, dumating si Lolo Delphine kasama ang 2 apo. Okay po, walang problema. Nandyan na. Maliksi ang bawat kilos ni Tanya. Sumasabay ang kanyang katawan. Sa dami ng customer nila araw-araw, pakiramdam niya hindi siya nakakaramdam ng pagod. Sa labas ng kanilang maliit na pwesto, may 3 mesang nakahilera. Mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, hindi iyon nababakante. Ang ilan ay take out lang. Pagdating ng alas 11 hanggang alas 2 ng hapon, wala nang gaanong customer. Tsaka na siya maghuhugas at nakakapagligpit. Konting pahinga at may paminsang-minsang customer hanggang sa maubos ang kanilang paninda. Minsan nga kahit hapon, may kumakain pa sa kanila, katulad na lang ngayon. Sa labas, may 2 pang customer. Apo, isara mo na ang tindahan at mamamalengke pa tayo. Wala nang tokwat laman sa ref, sabi ng kanyang lola. May natira pa hong lugaw at nilagang itlog, lola. Yung lugaw, ipamigay na lang natin sa mga bata dyan sa lansangan. Ibalot mo't iaabot na lang natin sa mga batang madadaanan. Tumango siya at maliksing kumilos. Habang ginagawa yon, napansin niya ang maedad na lalaking nagkakandahaba ang leeg na silipin ang loob ng kanyang tindahan. Nagpalinga-linga at nang mapansing walang tao, mabilis na umupo at kinain ang natirang lugaw ng kanyang customer na kakaalis lamang. Lolo, wag! Sigaw niya at mabilis na tumakbo para lang wag nitong masubo ang lugaw na iyon. Nag-aalala siyang baka nadapuan na ng langaw. Napahiya si Lolo at tumayo. Pasensya ka na, iha. 2 araw na akong hindi kumakain. Nataranta si Tanya nang biglang umiyak si Lolo. Naku po, sorry. Hindi naman po sa pinagbabawalan kitang kumain. Halip po kayo dun sa loob. Pakakainin ko kayo ng libre. Hinawakan niya ito sa kamay. Nahinto sa pag-iyak ang matanda at tumitig sa kanya. Talaga, hindi ka galit sa akin. Papakainin mo ako ng libre. Totoo ba yan, iha? Natutuwang sabi nito at huminto sa pag-iyak. Ngumiti si Tanya. Opo, Lolo, halina po kayo. Inalalayan niya ito papasok sa kanilang maliit na pwesto. Napamaang pa nga si Lola nang makitang may kasama siyang matanda.
Lola, nanlilimos po si Lolo ng pagkain. Habang sinasandukan ay sabi niya, pinagmasdan ito ni Lola Rosalina. Parang pamilyar sa kanya ang lalaking to. Kamukha ito ng kanyang ex-boyfriend. Hindi lang sila nagkatuluyan dahil mayaman ang lalaki. Nang malaman ng mga magulang na nakipagrelasyon ito sa kanya, dinala sa Amerika ang lalaki. Kaya simula noon, hindi na sila nagkita. Nag-asawa siya ng iba. Nagkaanak ng 2 at heto, apo na lang ang kanyang kasama. Hayan Lolo ha, kumain na kayo. Sabi ni Tanya nang ilapag sa maliit na mesa ang isang mangkok na lugaw. Sa sobrang gutom ng matanda, naubos kaagad nito ang lugaw, hindi na halos alintana na mainit. Nakadama ng awa si Tanya sa matanda, pero natuwa din na naligaw ito sa kanilang lugawan para kasing wala na itong pamilya. Alejandro, ikaw ba yan? Tanong ng kanyang lola na nakatitig sa lolo. Natigilan naman ng huli at napatingin sa kanyang lola. Nagkatitigan ng dalawa ng matagal bago napatayo si lolo na gulat na gulat. Rosalina! Bulalas din ito na ikinataas ng isa niyang kilay dahil bigla na itong nilapitan ng kanyang lola at hinawakan sa kamay. Ako nga Alejandro. Muling napataas ang kilay niya nang biglang yakapin ni Lolo ang kanyang abuela. Mukhang may past ang dalawa, ang taray ng lola mo. Alejandro, hinintay kita. Rosalina, hinanap kita. Sabi naman ni Lolo Alejandro. Nakagat niya ang daliri sa madramang eksena. Para siyang nanonood ng teleserye. Rosalina, sorry hindi ako nakabalik kaagad. Ipinakasal ako ni na Mami at Daddy kay Vanji. Pero wala na siya ngayon, patay na. Single na uli ako. Magpakasal na tayo. Walang gatol na sabi ni Lolo. Hep hep, sandali, anong kasal? Pumagitna siya sa dalawa't nagtataray. Lolo naman, nakikain na nga kayo ng lugaw eh. Iti-take out mo pa tong lola ko. Aba sobra naman yata yun. Napatigil ang dalawang lumalablife. Kung bakit, biglang napangiti si Lolo habang nakatingin sa kanya. Tama iha, ikaw, kayo na nga po kung si Tyler ang magtutuloy sa naudlot naming pagmamahala ni Rosalina. Halika, sumama ka sa akin, ipapakasal kita kay Tyler. Kasal? Sandali lang Lolo, anong kasal? 16 pa lang ho ako, at saka hindi ko kilala nga po nyo no, hindi ako magpapaksal sa kanya. No way. Kung tapos na kayong kumain, makakaalis na kayo. Magsasara na ho kami ng tindahan. Uuwi na kami ni Lola. Magsasalita pa sana si Lolo nang biglang may 2 sasakyang huminto sa harapan ng kanilang tindahan. Unang lumabas ang 4 na lalaki sa unahang kotse na pulos na kaitim ang suot. Pagkatapos, binuksan ng isang lalaki ang pinto ng kotse sa pangalawang sasakyan. Daig pa niyang nahipnotismo pagkakita sa napakagwapong lalaking umibis ng kotse. Hala, ang gwapo naman niya. Bulong ni Tanya. Pa-slow mo itong lumapit sa kanila. Blanko ang ekspresyon ng muka at diretsong nakatingin kay Lolo. Tyler po, mabuti at dumating ka. Tuwang-tuwa si Lolo pagkakita sa bagong dating. Namilog ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaki. Para itong artista sa kagwapuhan. Ay mali, parang Korean actor. Ito yung tipo ng lalaking pinipilahan at tinitilian ng maraming kababaihan. Lolo, pinag-alala mo ko. Alam niyo bang 2 days kitang hinanap? Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng lolo nito na para bang hindi sila napansin. Pero hinampas ito ni Lolo sa braso at galit na dinuro ang apo. Wala namang reaksyon sa lalaki. Siguro'y sanay na ito sa abuelo. Para ano kung uuwi ako ha? Nakakulong ako sa bahay. Maid lang palagi ang kasama ko. Ayoko, dito na lamang ako. Pagmamatigas ni Lolo, walang imik na nagkatinginan sila ni Lola. Lolo naman, hindi pwede. Tsaka nakakahiya.
Pabulong ng lalaki. Sinulya pa nito ang kanyang abuela at humingi ng pasensya. Okay, uuwi ako pero sa isang kondisyon. Sabi ni Lolo na tiningnan siya kaya kinabahan si Tanya. Okay Lolo, sabihin nyo. Kahit anong kondisyon gagawin ko. Basta uuwi kayong kasama ako. Pakasalan mo ang apo ni Rosalina at bibigyan niyo ako ng apo sa tuhod. Yun ang kondisyon ko. So katakalaing kinuha ni Lolo ang kamay niya at iharap sa kausap nitong apo. Natigilan ng lalaki at napatingin sa kanyang mga mata. Habang siya, hindi maintindihan ng pagragasa ng kaba sa dibdib niya nang magtama ang titig nilang dalawa. Matapos itong makipagtitigan sa kanya, bumaba pa ang titig nito. Pinagmasdan siya nito sa suot niyang lumang bestida. Mangani-ngani niyang sampalin ng lalaki sa uri ng titig nito. Daig pa niyang hinuhubaran ito. Para namang nag-e-enjoy si Lolo sa reaksyon ng bastos nitong apo. Okay Lolo, pakakasalan ko siya. Then let's go. Walang ganang sabi nito na tumalikod. Mabuti kung ganoon. Hindi mo man lang bababatiin ang magiging asawa mo. Nakangiti si Lolo Alejandro. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Halatang napipilitan lang naman kasi ang lalaki. Nilingon siya nito at hilaw ng ngumiti. Hi, I'm Tyler. Naglahad ito ng kamay. Tanya, pilit din siyang ngumiti. Ito na ang kumuha ng kanyang palad at marahang pinisil. Dama niyang siya'y pinagpapawisan. Bago umalis si Lolo at sumama sa apo, sinabi nito kay Lola na ipasusundo sila bukas at sa malaking bahay na titira. Lola, seryoso po ba kayong ex-boyfriend niyo si Lolo Alejandro? Oo apo, medyo sad story lang kasi hindi kami ang itinakda. Pero kahit si Alejandro ang first love ko, minahal ko pa rin ang lolo mo. Napakabait kasi niya kahit na hindi ko siya mahal. Sobrang mahal niya ako. Napangiti ang kanyang lola na para bang may binalikan sa alaala. Hinawakan niya ito sa kamay. Lola, ayoko pang magpakasal kay Tyler. Baka apihin niya lang ako. Apo, hindi naman kita pipiliting pakasal kay Tyler. At wala akong balak na sumama sa bahay na yun, no. Ayoko ng issue. Issue? Oo, apo. Aba, kahit matanda na ako at ex ko siya, hindi ako kaladyaring babae. Sakali mang nais pa niyang makipagbalikan sa akin, abay ligawan niya ako. Muntik niya nang maibuga ang iniinom na buko juice. Bumili kasi siya sa kanto. Pero sa huli napaisip siya. Tama naman kayo Lola. Aba hindi rin ako magpapakasal sa apo niyang si Tyler. Nakita niyo yun Lola? Mukha siyang manyak. Tama apo. Kung yung Tyler na yun ay pakakasalan ka, dapat niya muna akong ligawan bago ikaw. Dapat niya akong mapapayag na ligawan ka. Ganun ba yun Lola? Sige ho pero wag po sana kayo magpadala sa kagwapuhan ng Tyler na yun. Magpakipot din po kayo ng kaunti. Tumawa si Lola. Halatang kinikilig pero hindi kay Tyler. Parang kay Lolo Alejandro. Naku, mukhang naunahan pa siyang magpakasal ng lola niya. Sa bagay sige lang, total bata pa naman siya. Lo, pwede next time. Huwag kayong aalis na walang paalam. Hindi mo alam kung paano halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. Ilang tao ang ipinakalat ko para lang matagpuan kayo. Hindi mapigilan ni Tyler na pagalitan ang nag-uulyanin niya ng abuelo pagdating sa bahay. Hindi lang ito ang huling pagkakataong lumaya si Lolo sa poder niya. Mabuti nga at nakilala kaagad siya nito kanina. Dahil minsan kahit siyang sariling apo nito, hindi maalala. Dahil palala ng palala ang Alzheimer's nito. At natatakot siyang baka dumating ang araw na kahit siya, tuluyan na nitong makalimutan. Nang mamatay ang dad niya at magkaroon na muli ng pamilya ang kanyang ina, ay naiwan sa kanyang poder ang abuelo, maging ang responsibilidad sa mga negosyong naiwan ng kanyang ama. Kaya minsan, wala na siyang time sa abuelo.
Pero yun ang nagiging madalas na rason nito kung bakit naglalayas dahil wala siyang time dito. Sobrang busy niya. Masama siya nitong tiningnan. Alam mo ang rason kung bakit ako naglayas, Tyler. Pero ngayon, wala nang rason para lumayas ako. Lalo at pumayag ka ng pakasalan si Tanya. Mabait ang batang yun na po. Pinakain niya ako ng libre. Pinapasok sa loob ng kanyang tindahan kahit hindi niya ako kilala. Bukas na bukas, gusto ko ipasundo mo sila ni Rosalina. Tumangulang si Tyler. Well, kung yun lang ang magbibigay ng kaligayahan sa kanyang abuelo, pagbibigyan niya ito. Don't worry, Lolo. Bukas nandito na sina. What is her name again? Siya si Tanya po, ang magiging asawa mo. Okay, Lolo. Ipaayos ko ang guest room para sa mga bisita bukas. Tinawag ni Tyler ang isang maid at inutusang ihatid si Lolo sa kwarto. Ipaghanda ng makakain, bihisan para maligo muna dahil kanina pa niya nalalanghap ang hindi kanais-nais nitong amoy. Inutos naman niya sa isa pang maid ang pagpapaayos ng guest room para kina Tanya at sa lola nito sa pagdating bukas. Kanina, nagbili na siya sa guard na wag papayagang lumabas ang kanyang abuelo kung hindi ito ang mananagot sa kanya. Nasa kwarto na si Tyler nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Sophie yun na tumatawag, ang babaeng walang ginawa kundi maghabol sa kanya. Ang dating nobya na nahuli niyang may kasama sa Hotel Magdamag na ang rason lang nito ay busy siya kaya naghahanap ng atensyon sa iba. At heto, walang ginawa kundi siya'y abalahin at makipagbalikan matapos niyang makipaghiwalay. Hinayaan niya lang itong tumawag dahil wala siyang balak sagutin ang tawag ni Sophie. Pahagis niyang ibinaba sa ibabaw ng kanyang kama ang cellphone at naghubad ng polo tsaka tuloy-tuloy sa banyo. Kalaunay sumagi sa kanyang alaala ang inosenteng mukha ni Tanya. Ang babaeng minsan lang nakita pero nakuha kaagad ang kanyang interes. Yun siguro ang rason kung bakit siya pumayag sa kagustuhan ng kanyang abuelo. Pakiramdam niya, magiging interesting ang mga susunod na araw niya. Kinabukasan, pasado 8:00 ng umaga sa maliit na tindahan ni Lola Rosalina, may 2 kotse ang huminto sa tapat nito. Nahulaan kaagad ni Lola Rosalina na iyon ang inutusan ni Lolo Alejandro upang sunduin sila, kaya nakapamewang ang matanda na hinarap ang mga ito. Magandang umaga, Lola. Nandito ho kami para sunduin kayo. Utos po ni Sir Tyler. Magalang ang boses ng isang lalaking humarap kay Lola. Pakisabi kay Alejandro dyan sa apo niya. Hindi ako basta-basta na pumapayag na sunduin lang ng kung sino ang apo ko. Kailangan siya mismong makipag-usap sa akin. Anong akala ninyo sa amin? Kaladkaring babae? Hindi ako sasama sa inyo. Or kahit ang apo ko na iintindihan nyo. Sabihin nyo yan sa amo ninyo. Galit at nagtaas si Lola Rosalinda ng boses. Napapakamot na lang ng ulo ang lalaking humarap kay Lola Rosalina bago sinabing ipararating ang mensaheng iyon kay Tyler. Kasunod noon, umalis na ang 2 sasakyan. Sinundan pa ni Tanya ng tingin ng nagsuplad ang abuela. Dahil dito, bahagya siyang napangiti. 6:00 ng gabi, bihis na ang maglolo. Dahil nga hindi sumama ang maglola kanina sa mga inutusan ni Tyler na sumundo sa 2, kaya heto, sila mismo ng kanyang abuelo ang susundo sa mga ito para hindi na marami pang salita. Nakailang harap na si Tyler sa salamin. Kailan pa siya na-conscious sa sariling itsura? Sa bagay, first time niyang manligaw. Si Sophie nagkapalagayan lang naman sila ng loob. Pero kay Tanya, mukhang pahihirapan siya ng lola nito. Apo, sa tingin mo, okay na ba itong suot ko? Papasa na ba sa taste ni Rosalina? Matamis ang ngiti ng kanyang abuelo nang madatnan niya sa malawak na sala. Panisang porma niya sa kanyang lolo. Tinalo siya nito. Lo,
Kayo po ba manliligaw din ba? Tanong niyang napatikim. Ngayon niya lang nakita ang abuelo na ganito kasaya. Tila ba bumata ito ng ilang taon dahil siguro kay Lola Rosalina. Oo naman apo. Aba sa tingin mo ba ikaw lang ang pwedeng love life? Alam mo apo, yang si Lola Rosalina mo ang first love ko. Kapag nagkataong sagutin niya ako, abay double wedding ang ganap sa susunod na buwan. Napatikim na lang siya. Wala siyang karapatang tutulan ng pagmamahala ng mga ito kung sakali at baka mamaya magtanan pa ang lolo niya malaking problema. Okay po lolo, mauna na po kayo ni Lola Rosalina. Tsaka na po kami ng apo niya. Halina kayo. Excited itong nauna pa sa kanyang tinungo ang kotse at tuwid na lumakad. Sinalubong pa ito ng driver upang alalayan patungo sa kotse pero pinalis ng kanyang abuelo ang kamay at ayaw magpatulong dahil nga ay malakas pangaraw ito. Saglit siyang natawa tsaka sumakay na rin ng kotse. Dumaan pa muna sila sa flower shop at binili ng kanyang abuelo ang paboritong bulaklak ng first love. Nakatingin siya sa mga bulaklak. Iniisip kung kailangan niya din bang bumili para kay Tanya. Pero si Lolo nang bumili para sa kanya. Ito din ang pumili ng bulaklak na magugustuhan ng dalaga. Iiling-iling na lang si Tyler. In love na uli ang kanyang abuelo at pati siya gusto nitong idamay. Pagdating nila sa tindahan ng maglola, sarado na. Napanganga ang abuelo nang tumingin sa kanyang gawi. Nakauwi na sila. Bumaba ka. Itanong mo kung saan ang address nila. Inutusan pa siya ng abuelo na bumaba ng kotse at ipagtanong kung anong address ng maglola. Pero hindi siya natinag sa kinauupuan niya. Bagkus, iniutos niya lang sa driver nilang si Mang Dario. Nakita niya itong lumapit sa bahay na katabi ng tindahan at doon nagtanong si Mang Dario. Samantala, sa bahay ng maglola, kasalukuyang naghahanda ng hapunan si Tanya habang si Lola nagbabalot ng kanilang lumpiang sariwa para bukas. Binabalot na lang nito at inilalagay sa ref para bukas ipiprito na lang at ready to serve na. Si Boyet naman, abala sa mga assignments nito na nasa sala. Saktong nakahain na siya nang may kumatok sa pinto. Si Boyet ang nagbukas dahil ito ay mas malapit. "Lola, may naghahanap po sa inyo." Sabi ni Boyet sa kanila na ngayon, nasa maliit na nilang sala ang mga panauhin. Napatanga pareho ang maglola nang makita kung sino ang kanilang bisita. Si Lola mabilis na tinungo ang sala. Si Tanya naman, tinapos muna ang ginagawa bago sinundan ng abuela. Nakaupo na pareho ang panauhin sa sofa. Tanya, para nga pala sa'yo. Halatang napipilitan si Tyler na nag-abot sa kanya ng isang punpon ng bulaklak. Sinulyapan niya si Lola. Makahulugan. May bulaklak din itong hawak galing kay Alejandro. Lola, akala ko ba mukha namang seryoso itong si Tyler? Putol nito sa kanyang sasabihin at binalingan si Tyler. "Iho, seryoso ka nga ba sa apo ko? Or talagang nandito ka dahil sinabi ng lolo mo?" Diretsong tanong ng kanyang lola. Siya talagang nahihiya sa mga nangyayari. "Yes, Lola." Tugon ni Tyler. Tsaka pa niya inabot ang ibinibigay nitong bulaklak at inanyayahan nitong umupo. Wala naman silang pinag-usapan ni Tyler, kundi kapwa lang sila nakikinig sa usapan ng dalawang matanda. Si Lolo, interesadong na sumama sila sa mga ito ora mismo. Pero si Lola, sinabing hindi siya sasama hanggat hindi na ikakasal kay Tyler. Talagang pinanindigan ni Lola ang pagiging dalagang Pilipina nito at sinabing hindi rin siya magpapakasal kay Tyler hanggat hindi siya nito nililigawan. "Rosalina, hanggang ngayon ba'y pahihirapan mo pa rin ako? Ang gusto ko lang naman ngayon ang makasama ka. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap, magtinda ng lugaw. Ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan nyo. Umayag ka lang sa kasal." Pagmamakaawa ni Lolo Alejandro. "Alejandro,
Hindi ko naman sinabing pahihirapan ka. Nasa sayo naman yan kung ayaw mo. Eh di umalis ka. Kasalanan mo naman talaga kung bakit nag-asawa ko ng iba. Wala kang palabra de honor. Paninisi ni Lola. Nagkatinginan sila ni Tyler. Pero dahil hindi niya kayang salubungin ang titig nito, nagbaba siya ng tingin. Oo, kasalanan ko na, Rosalina. Kaya nga nandito ako sa harapan mo ngayon upang humingi ng tawad at ibalik yung dati sa ating dalawa. At kung hindi naman, ay itong mga apo na lang natin sana wag mong ipagkait na makasama ka. Ikaw na lang ang nagbibigay kaligayahan ko. Nagdrama bigla si Lolo. Bumuntong hininga si Lola at tumingin sa dating nobyo. Siya, sige. Total, talagang desidido ka. Pumapayag na akong maikasal itong apo ko kay Tyler. Pero ang gusto ko, ligawan niya muna itong apo ko. Okay ba yon, Alejandro? Natuwa si Lolo pero hindi sapat. Pero paano tayo? Ayaw mo bang ibalik natin yung dati? Naku naman, Alejandro. Para ano hindi naman natatayo yan? Walang anumang sabi ni Lola na ikinaubo ni Tanya. Si Tyler naman ay napatikim. Si Lola ay tila napahiya. Aba, wag mo akong hinahamon, Rosalina. Kaya ko pang maka 2 rounds. Napatayo bigla si Tanya. Naku Lola, Lolo, ibang usapan na ho yan. Ang mabuti pa kumain na po tayo. Gabi na ho, baka pasukan kayo ng lamig. Lolo Alejandro, kumain na po muna tayo. Baling niya sa abuelo at binalingan din si Tyler. Alam kong sanay kayo sa pagkaing mayayaman pero masarap naman ako magluto. Dagdag pa niyang sabi sa mga ito. Saka pa naputol ang topic ng dalawa. Ewan ba niya kung bakit parang gusto niyang matawa? Siguro kapag nag-uusap ang dalawang matanda at wala siya sa harapan ng mga ito, nahahaluan ng dumi ang isip niya. Alanganin si Tyler nang sabihin ng kanyang abuelo na dumulog sa mesa. Pritong isda at gulay na chapsuy ang nakahain. Tama naman si Tanya, masarap itong magluto, kaya nagustuhan niya. Kahit ang abuelo, ganadong kumain. Sa kagustuhan nga ni Lolo Alejandro na ligawan ni Tyler si Tanya, naging masigasig ang binata, mapasagot lang ito. Kinuha na ni Tyler ang cellphone number ni Tanya at kapag busy minsan, nagpapadeliver na lang ito ng mga bulaklak. Sabado ng umaga, sarado ang lugawan kapag weekend, kaya maaga pang naglaba ang dalaga. Hindi inaasahan ni Tanya, nadadalaw si Tyler sa araw na iyon. Narinig niya kasing pumarada ang kotse nito sa tapat ng munti nilang bahay. Dahil abala siya sa likod ng paglalaba, si Lola ang humarap kay Tyler. May kalayuan at maingay ang washing machine, kaya hindi niya dinig ang usapan ng dalawa. Nagulat na lang siya nang makita si Tyler na sumilip sa kanyang kinaroroonan. Tyler, anong ginagawa mo dito? Tutulungan kita. Kasama to sa panliligaw ko para mapasagot ka, Tanya. Ngumiti si Tyler, kaya lumabas ang pang-commercial nitong ngipin. Mas lalo pa yata itong naging gwapo sa kanyang paningin. Ngayon niya napansin na may hawig ito kay Lolo Alejandro. Kunwari ka pa, pero si Lola ang may gusto na tumulong ka. Alam mo, panoorin mo na lang ako. Hindi bagay sa'yo maglaba, ang gaganda ng kamay mo. Saglit niya itong sinulyapan habang naghahangon ng mga damit sa washing. Nagkibit balikat ito at lumapit sa kinatatayuan niya. Saglit siyang tinitigan. Honestly, ginagawa ko to para kay Lolo. 5 years nang mag-start siyang maboard sa buhay. There was a time na tulala siya kapag nag-iisa. Mostly, naglalayas at hindi niya na ako makilala. Dumating na nga sa point na natakot ako sa maaaring mangyari sa kanya. But because of you and Lola Rosalina, ang laki nang nagbago kay Lolo. Kung ito lang ang paraan upang maging maayos si Lolo, then gagawin ko. Mataimtim naman siyang nakikinig, bagkos aliw siyang nakatitig sa bawat pagbuka ng labi ni Tyler. Alam mo, pareho tayo. Para sa ikaliligaya ni Lola gagawin ko. Kung ganun, Tanya, sinasagot mo na ako.
papayag ka nang magpakasal sa akin? Let's do this for them. Sa tono ni Tyler, para bang nakikipagsundo ito sa kanya. Pareho sila ng hangarin para sa ikaliligaya ng kanilang mga mahal na lolo at lola. Pero Tyler, 16 pa lang ako. Di ba napakabata ko para magpakasal? It's okay. Pakasalan mo ako. Pagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Pagpatuloy mo ang pagsusumikap mo. Tuparin mo ang mga pangarap mo sa buhay. I'll be right beside you. Supporting you through it all. Believing you in every step of the way. Hindi na malaya ni Tanya na hawak na pala ni Tyler ang palad niyang may sabon. Nahuli niyang sariling nakatitig sa gwapong lalaki. Hindi siya makapagsalita. Ano ba dapat niyang sabihin? Yes na ba? Or magpapakipot pa ng kaunti? Pero naalala niyang sinabi ng abuela na dapat hindi sila kaladkaring babae. Kaya nagpakipot muna siya ng kaunti. Bawal yes agad. Pero binigyan naman niya ng pag-asa ang lalaki na ipinagpasalamat naman ito. At oo, tinulungan siya ni Tyler magsampay dahil nahihiya talaga siyang paglabahin ng binata. Pagkatapos maglaba, habang nagluluto, narinig naman ni Tanyang nakipaglaro ng basketball sa kanyang kapatid si Tyler. Napapasilip pa siya sa bintana dahil ang saya-saya ng mga ito sa labas. Yun pala, may ibang bata na sa loob ng kanilang bakuran na nakikipaglaro kay Tyler. Ang galing pala nitong maglaro ng basketball. Hindi tuloy mawala sa labi ni Tanya ang matamis na ngiti habang nakasilip sa bintana. Maya-maya, nagulat siya sa boses ng kanyang abuela sa likuran niya. Lola naman, nakakagulat kayo. Ano? In love ka na ba kay Tyler? Sinagot mo na ba siya? Lola, alam niyo po bang may Alzheimer si Lolo Alejandro? Alam niyo po ba na nung araw na naligo siya sa tindahan natin, 2 araw na siyang hinahanap ni Tyler? At maaaring bukas makalawa, makalimutan niya tayo maging si Tyler. Lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa totoo lang, nung ikwento sa kanya ni Tyler ang tungkol sa bagay na yun, natakot din siya. Nag-alala, alam niya kasing masasaktan si Tyler. Alam ko yun na po. Pwede ngang sa akin mangyari yun. Kung ganoon Lola, bakit hindi niyo po pagbigyan na sumaya si Lolo? Sayang po kasi yung mga araw na hindi kayo nagkakasama. May punto ka, Apo. Pero hindi ako nagmamadali. Kailangan ko munang pag-isipan ng mabuti para wala naman akong pagsisihan sa huli. At ikaw, dahil bata ka pa, mas lalong dapat mong pag-isipan ng pagpapakasal kay Tyler. Pagmamatigas ng kanyang abuela. Lola, kung magpapakasal man ako kay Tyler, desisyon ko po yun, hindi kita sisisihin. Basta wala akong rason para tanggihan siya. Mabait si Lolo Alejandro at si Tyler. Kung ganoon, nakapag-desisyon ka na ba, Apo? Pumapayag ka na bang magpakasal kay Tyler? Bahagyang nag-alala ang boses ni Lola. Nang tumango siya, napaiyak ito at agad siyang niyakap. Alam ni Tanya na ayaw pa siya nitong mag-asawa dahil nga hindi pa niya gaanong kilala si Tyler. Sa totoo lang, para sa kanyang abuela at kay Lolo Alejandro ang pagpayag niyang yun. Matapos niyang sagutin ang pandiligaw ni Tyler, ay inihanda na nga nila ang kasal. Ganoon din kay Lolo Alejandro at Lola Rosalina. At ngayon, nakatira na sila sa mansyon. Hindi na sila nagtitinda ng lugaw, kaya nalungkot ang kanilang mga customer. Pero sa bawat araw na nakikita ni Tanya ang kanyang abuela na masaya kasama si Lolo, ay napakasaya na din niya. Kung may nagawa man siyang mabuti, yun ay maging Mrs. Mijares. Naging private ang kasal ng mga lolo at lola kasabay ng kasal ni na Tyler at Tanya. Iilan lang ang panauhin ng mga Mijares. Kahit ang ina ni Tyler hindi nakadalo dahil nagkataong nasa ibang bansa. Pero ipinaabot na lang sa anak at manugang ang pagbati. Maging kina lolo at lola na hindi naman ito tinutulan. Naging bukas ito para sa kaligayahan ng dating biyanan. At ang kasalang underage at overage ay naging matagumpay. Kinatuwaan ng pari ang naging kasalang yun
dahil sa pagiging kwela ng dalawang nagmamahalan na sina lola at lolo hanggang sa I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. nakangiti ang pari sa dalawang pares na ikinakasal. Alejandro, huwag ka nang magkiss at baka matanggal ang pustiso mo. Saway ni Lola at tinakpan ng labi. Hindi maiwasang magtawanan ng mga bisita sa kanilang likuran. Pati si Tyler, napangiti na lamang. Ang bihira ka naman, love. Pagkakataon mo nang matikman muli ang mga halik ko, aayaw ka pa. Buwelta ni Lolo. Maging ang pari ay napatawa. Nawala ang seryosong reaksyon sa mukha nito. Oh, paano naman kapag itong pustiso ko ang natanggal, aber? Hirit ni Lola. Sige, sa noo na lang kita hahalikan, my love. Pambihirang buhay to, oo. Napakamot sa napapanot na bunbunan si Lolo. Sige, tama yan. Inilapit ni Lola ang pisngi kay Lolo pero naghiyawan ng lahat ng bisita. Dahil nagnakaw talaga ng halik si Lolo sa labi ng minamahal. Kaya napahiyaw si Lola sa gulat na akala mo ito yung 16 years old pa lamang. Tuwang-tuwa si Lolo na niyakap si Lola. Kumuro ang palakpakan at tawanan matapos mapanood ang successful na kasalan ng nagbibinata at nagdadalagang senyor. Habang sina Tyler at Tanya, pareho na lang nakangiti sa sayang nararamdaman para sa kanilang abuelo at abuela. Matapos ang seremonya ng kasal na naging sentro ng atensyon ng dalawang matanda, ang mga bisitang dumalo sa kasalang yon, halatang aliw na aliw. Ang kanyang kapatid na si Boyet, tahimik lang na nagmamasid pero masaya din. Sa venue sila tumuloy at makikitang walang kapaguran si Lolo. Ang abuela niyang 62 years old pa lang naman, malakas pa dahil nga sanay ito sa trabaho. Kahit nga maghapon sila sa lugawan, tila ba hindi ito napapagod. Lalo pa ngayong inspired ito pareho. Naging masaya ang maghapon ng lahat hanggang sa maghiwa-hiwalay pagsapit ng gabi. Sa loob ng kotse, habang pauwi na, tahimik si Tyler at Tanya. Ang dalawang matanda naman, nasa kabilang sasakyan. Happy? Tanong sa kanya ni Tyler. Nilingon niyang may ngiti sa labi ang asawa. Salamat, Tyler. Sa halipay sagot niya. Humarap ito ng bahagya sa kanya. Thank you for what, Tanya? Kasi naging pareho tayo ng purpose sa kasalang to. Siguro. Dapat ako ang mag-thank you sa'yo, Tanya. Nakita mo ba kung gaano kasaya si Lolo kanina? It feels like he has never felt this kind of happiness in all his life. At hindi mangyayari yun kung hindi ka pumayag na magpakasal sa akin. May ngiti sa labing sabi ni Tyler. Tumango siya bilang tugon at nakipagpalitan ng ngiti kay Tyler. Pagdating sa malaking bahay, diretso sa kwarto ang dalawang matanda na kahit pagod, nababakas ang parehong saya. Good night, ate, Kuya Tyler. Si Boyet na tumuloy din sa kwarto at sila ni Tyler hindi niya malaman kung sa kwarto nito or sa guest room matutulog. Pero bumukas ang pinto. Tanya, iha, saan ka pupunta? Tanong ni Lolo Alejandro. Lolo, sa guest room. Bakit sa guest room? Mag-asawa na kayo ni Tyler. Dapat lang na magsama na kayo sa iisang kwarto. Apo, bilisan niyong gumawa ng apo ko sa tuhod, ha? Sabi nitong pilyong ngumiti. Nilapitan si Tanya at ipinagtulakan sa loob ng kwarto. Kasunod ay si Tyler. Bakit yung si Lolo hindi napagod kanina sa kasal? Akala ko matutulog na. Nakasimangot si Tanya. Don't worry. Kung hindi mo gustong katabi akong matulog, sa sahig na lang ako hihiga. Ha? Wag na, Tyler. Malamig sa semento, baka magkasakit ka. Hindi naman ako malikot matulog kaya okay nang tabi tayo. Paglabas ng banyo ni Tanya, bakante ang kwarto. Wala si Tyler. Napakunot ang noo niya. Nasaan na kaya ito? Dinig niyang pumasok ang assistant ni Tyler sa mini office ng lalaki kaya napasilip siya sa dalawa. Nagbihis lang pala si Tyler at ngayon nakaharap na ito sa trabaho. Kasalukuyang kausap nito ngayon si Alex.
Kahit pala gabi na, nagtatrabaho pa rin si Tyler sa halip na matulog na. Ilang segundo pa siyang nakatayo at nakasilip sa nakaawang na pinto. Kung hindi pa nakita si Alex na palabas ng silid, hindi pa siya magkukumahog na tumalikod. Tanya, napalingon at napahinto siya sa paglalakad nang marinig na tinawag siya ng lalaki. Hilawang naging ngiti niya pagharap. Hinahanap ko si Tyler pero busy pala siya. Masasanay ka rin kay sir. Workaholic po talaga siya. So, mauna na ako. Dadalhin ko pa to sa opisina tapos diretso na akong uuwi. Tsaka pa ako makakapagpahinga. Sabi nitong nagpaalam ng tuluyan sa kanya. Nagdalawang isip siya kung tutuloy sa kwarto nila ni Tyler or sa opisina nito. Pero sa huli, natagpuan niya ang sariling ipinagtimpla ng kape ang asawa at dinala iyon pabalik sa opisina ng lalaki. Alanganin pa siyang kumatok. Come in. Dinig niyang nakaka-inlove na boses ni Tyler sa loob ng opisina. Alanganin siyang tumuloy, bit-bit ang tasa ng kape. Baka kasi lalong hindi ito makatulog sa ginawa niya. Malawak ang opisina nito. May dalawang magkatapat na sofa. May mahabang mesa. Sa gilid naman nakapwesto ang executive table ni Tyler. Nakapatong ang laptop sa mesa at may iilang dokumentong katabi nito. Salamat. Halika, naghahanap ako ng school para sa'yo. Namilog ang mga mata ni Tanya. Hindi niya alam na seryoso ito nang sabihing mag-aaral siya. Wala naman kasi sa plano niyang mag-aral. Tyler, hindi na. Alam mo, gastos lang yan. Nakakahiya. Tanya, you're Mrs. Mijares right now. Either you like it or not. You need to know how to run business to help me out. Walang Mijares na hindi marunong magpatakbo ng negosyo. Hinawakan siya nito sa isang kamay at inilapit sa computer. Hinila nito ang isang upuan at ipinwesto siya doon. Hinayaan siya nitong mamili ng school at ng kukuning kurso base sa negosyo. Habang si Tyler, aliw na humihigop ng kape at nakatingin lang kay Tanya. Maagang nagising si Tanya kinabukasan. Pupungas-pungas siya habang napapaisip kung paano nagkaroon ng matigas na bagay sa ibabaw ng higaan. Bitawan mo yan kung ayaw mong masaktan. Boses ni Tyler sa kanyang tabi. Nang lingunin niya, bahagya itong nakangiti sa kanya. Dahan-dahang bumaba sa kamay niya ang mga mata at napabitaw sa gulat. Ang makasalanang kamay niya kasi hindi akalaing nasa morcon pala ni Tyler. Dama niyang nag-init ang buong pakiramdam sa hiya at napatakbo sa banyo upang magtago. Nakangiting sinunda naman ito ng tingin ni Tyler. Naalala niyang nakatulog ito sa kanyang opisina kagabi habang inaantay siyang matapos ang kanyang mga gagawin. Kaya naman, binuhat niya ito papasok sa kanilang kwarto. Good morning mga apo. Nasa harapan na sila ng mesa ni Tanya nang masayang dumulog ang dalawang magsing irog at magka-holding hands pa. Abala ang maid sa pag-aasikaso ng kanilang almusal. Kapwa nilang binati ang dalawang matanda. Lo, alis kami ni Tanya. Asikasuhin namin ang pagbabalik eskwela niya. Kung may lakad kayo ni Lola, gusto niyong mag-shopping, mamasyal or whatever you want to do both. Nandiyan naman si Mang Dario. Siya nang bahalang maghatid sa inyo. Ani Tyler. Apo, wag mo na kaming alalahanin ng lola niyo. Ako nang bahala sa gagawin namin ngayong araw. Sweetheart, ikaw nang bahala, okay? Baling ni Lolo Alejandro kay Lola. Alejandro, naisip kong ibalik ang lugawan. Nalulungkot kasi ang mga customer namin doon. Hinahanap-hanap nila. Okay lang ba na ipagpatuloy ko yon? Isa pa, hindi ako sanay na walang pinagkakaabalahan. Pakiusap ni Lola. Ngumiti si Lolo Alejandro. Tila may magandang naisip bago tumingin kay Tyler. Apo, gusto kong ipaayos mo yung lugawan. Mag-hire ka ng 3 assistant ni Rosalina. Ayokong mapagod ang love ko, pero kung yan ang gusto niya walang problema. Utos ni Lolo Alejandro kay Tyler. Tumango si Tyler at tinawagan ng assistant na si Alex upang humanap ng gagawa
para mapaayos ang pwesto ni na Lola. Agad din iyong isinaayos ni Alex. Para sa ibang bagay si Lolo Alejandro na ang bahala doon. Dahil dito, tuwang-tuwa si Lola Rosalina na ipinagpasalamat kay Tyler maging kay Lolo Alejandro. Dahil ayaw talaga nitong iwan ng negosyo na napamahal na sa kanila. Kahit si Tanya, lihim na natuwa. Napakabuti kasi ni Lolo Alejandro maging ang apo nito. Tyler, salamat apo. Sabi ni Lola na masayang-masaya ng sulyapan ito. You're welcome Lola. Ngiti ni Tyler sa matanda. Tahimik si Tanya na puno ng paghangang nakatitig sa asawa. Napakabuti ni Tyler kaya hindi niya pinagsisihan na nag-asawa ng maaga. Sa umagang yon, sinamahan siya ni Tyler sa admission office ng school na napili niya kung saan nais mag-enroll. Then, hihintay na lang nila ang result na ipapadala sa email ng kanyang asawa kung applicable siya para sa school na yon. Tyler, salamat. Ani Tanya, pagbaba ng kotse ni Tyler nang ihatid siya nito. Medyo nahihiya pa si Tanya sa asawa. Hindi lang siya sanay na magkasama silang dalawa, bukod pa sa nangyari kaninang umaga. Tumango si Tyler at hinaplos ng isang daliri ang kabila niyang pisngi. Magpahinga ka. Kailangan kong pumasok ng opisina. Bye. Sabi nito at isinara na ang bintana ng kotse matapos kumaway sa kanya. Sa loob, nakasalubong niyang katulong at sinabing wala ang mag-asawa. Magkasama ito upang ipaayos ang tindahan. Dahil wala siyang magawa sa loob, ayaw naman niyang matulog. Nag-ikot-ikot na lang siya sa loob ng bahay. Ganito pala ang pakiramdam ng nakatira sa malaking bahay at nag-iisa. Walang kausap. Ngayon niya naunawaan kung bakit nagpa siyang maglayas noon si Lolo. Totoong nakakainip sa loob ng bahay. Nang magsawa sa kakaikot, tumulong siya sa maid sa gawaing bahay. Nilinis niya rin ang kwarto nila ni Tyler. Lola, nasa na ba kayo ni Lolo? Mag-isa lang ako dito sa bahay. Hindi siya nakatiis, tinawagan ng abuela. Mabuti pa ito kasama si Lolo ngayon. Hindi naman sila pwedeng palaging magkadikit na lang ni Tyler at busy itong tao. Marami itong responsibilidad. Apo, nasa tindahan kami ng lolo mo at pinagagawang tindahan. Huwag ka nalang pumunta dahil pauwi na rin kami. Maingay ang paligid sa background ng boses nito. Napabuntong hininga siya. Ibinaba ang linya. Hindi rin siya sanay na mag-isa. Nasa school din kasi ang kapatid niya at mamayang hapon pa ito uuwi. Kaya sa tanghalian, sumabay siya sa mga katulong. Ang lungkot lang kumain mag-isa. 5:00 ng hapon, umuwi si Tyler. Kaya hindi mapigilan ni Tanya ang sarili at patakbong yumakap sa asawa. Heto hapon na. Wala pa ang lola niya. Nag-ikot pa yata kasama si Lolo kaya nakalimutan ng umuwi ng maaga. Natigilan naman si Tyler sa ginawa ng asawa. Napangiti na lang at tinapik ito sa braso. Nakapalupot kasi ito sa kanya. Tanya, may nangyari ba? Mabilis na kumuwala si Tanya sa asawa nang ma-realize ang ginawa niya. Tsaka lang nakadama ng hiya. Ba't ganun? Hindi niya mapigilan ang sariling yumakap sa lalaki. Natuwa lang naman siya nang makita ito at napahiya dahil may kasamang babae si Tyler na ngayon niya lang napansin na masamang nakatingin sa kanya. So, ikaw pala si Tanya na pinakasalan si Tyler dahil sa pera niya? Natigilan siya saglit na sinuyod ng tingin ng babae. Sophie, anong ginagawa mo dito? Nilingon ito ni Tyler. Tyler, sino siya? Kasama mo ba siya? Tanong ni Tanya. Hindi. Hinawakan ni Tyler ang palad ni Tanya. Tyler, can you explain this? Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Umaasa ako magkakaayos pa tayo but this woman? Sophie, I'm sorry. May asawa na ako. Hindi na kita babalikan, please. Stop calling me. Balikan mo yung lalaking kasama mo sa hotel ng magdamag. Inis na sabi ni Tyler at inakbayan si Tanya at akmang igigiya sa loob pero galit na sumugod si Sophie. Tyler,
Hindi ako papayag na baliwalain mo lang ako at ipagpalit sa hampas lupang yan. Marahas na sinampal ni Sophie si Tanya. Pero napaaray ito nang pigain ni Tyler ang kamay ng babae at pigil ang lakas na itinulak. Huwag mo kong piliting saktan ka, Sophie. Layuan mo kaming dalawa, kundi makakarating to sa mga magulang mo. Inis na sabi ni Tyler, tsaka dinala na sa loob si Tanya at inutos sa guard na paalisin at huwag nang papapasukin si Sophie. Tyler, sorry. Sabi ni Tanya na nag-alala sa lalaki. Nakita niya kasi kung gaano gustong makipagbalikan ng babae. Halatang mahal pa nito si Tyler. Tanya, wala kang kasalanan. Wala kaming relasyon ni Sophie. She's my ex. Pero may gusto pa siya sa'yo. Umiling si Tyler. Nilapitan nito si Tanya at hinawakan ng kamay nito. Iniupo sa gilid ng kama at umupo si Tyler sa harapan ng babae. Nanatiling hawak ang kamay ng babae habang pinipisil. Tanya, wag mong intindihin yun. Kahit manggulo pa si Sophie ulit sa atin, wala na siyang magagawa pa. We're married now, okay? Umiti si Tyler at hinaplos ang pisngi ng asawa. Kita niyang nalungkot ito. Maya-maya, tumango si Tanya at tumingin kay Tyler. Bakit ang bilis niyang maniwala sa lalaki? Isang sabi lang nito, isang paliwanag lang nito. Tiwala kaagad siya. Anong mayroon sa lalaki? Kalaunan, tumango-tango si Tanya. Napangiti naman si Tyler. Tsaka ito tumayo at naghubad ng polo. Naalarma si Tanya. Tyler, anong gagawin mo? Mahinang natawa ang lalaki. Tsaka pinitik ng mahina ang tungkil ng ilong niya bago siya tinalikuran. Nakahinga naman ng malalim si Tanya. Magbibihis lang naman pala ito. Pagkatapos noon, dinala na siya sa labas. Pupuntahan nila si Lolo at Lola sa tindahan. Sabay-sabay na daw silang mag-dinner. Nagpa-reserve na ito sa isang restaurant. Nang marinig yon, excited niyang tinungo ang kotse. Nakipag-unahan pa kay Tyler. Sinundan ito ng tingin ni Tyler na nakangiti. Kaya naman siya umuwi ng maaga dahil miss niya ang asawa. Ano bang mayroon kay Tanya? Bakit pakiramdam niya? In love siya sa babae. Mabilis na lumipas sa mga araw at kasalukuyan ng 3 buwang pumapasok sa school si Tanya sa kursong Business Administration. Sa kabila ng pagiging abala ng kanyang asawa sa trabaho, sinisikap nitong ihatid at sunduin siya sa school. Tanya, ihatid na kita. Baka matagalan ang sundo mo. Habang nag-aabang sa asawa, bigla na lang may humintong kotse sa tapat niya. Si James iyon, isa sa mga kaklase niyang nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang damdamin kahit na alam nitong kasal na siya kay Tyler. Pilit niya nga itong iniiwasan pero sadyang makulit ang lalaki. Salamat James, kakatawag lang ni Tyler, parating na siya. Bumaba ito ng sasakyan at nangulit pa. Sabihin mo na lang na ihahatid na kita. Sorry talaga James, hindi pwede. Mauna ka na. Sa di kalayuan, nakatanaw si Sophie. Plano kasi nitong pag-awayin ng mag-asawa hanggang sa magkahiwalay. Binayaran niya si James dahil gwapo ang lalaki. Maaaring magkagusto rito si Tanya. Tingin ba ni Tyler, kaya siyang higitan ng babaeng yun? Kung hindi lang siya nagpigil, baka sinugod niya ng babae at sinabunutan. Pero syempre, ayaw niyang magalit sa kanya si Tyler. Kailangan niyang manatiling mabango ang kanyang pangalan sa lalaki. Sinabi ni James na tawagan na lang niyang asawa at huwag magpasundo. Sorry talaga James. Oh, nandiyan na pala siya. Sabi ni Tanya na sobrang tuwa ay napatakbo upang salubungin ng kanyang asawa. Malayo pa tanaw na ni Tyler ang lalaking kausap ni Tanya. Hindi siya maaaring magkamali. Umaaligid sa asawa niyang lalaking to. Sinundan pa nito ng tingin si Tanya nang siya'y salubungin. Sino yun? Inginuso ni Tyler ang lalaking nakatanaw sa kanila sa di kalayuan. Although nababasa niya ang tingin nito, lalaki siya't nararamdaman niyang may kahulugan yun. Si James Benesha, kaklase ko. Nagpresentang ihatid ako pero tinanggihan ko. Paliwanag ni Tanya.
Tumango lang siya't inalalayang sumakay ang asawa. Minsan pang sinulyapan ni Tyler ang lalaki bago nagmaniobra. Jameson Venecia. Tinandaan ni Tyler ang pangalan na iyon ng lalaki. Pagdating sa bahay, habang nagbibihis ang asawa sa kwarto, tinawagan ni Tyler si Alex at inutusan upang i-background check ang James Venecia na ito. Sir, sino po ang lalaking to? Tanong ni Alex sa kabilang linya. Nakita ko siyang kausap ni Tanya kanina. Nagsiselos ba kayo, sir? What? Kahit sa sarili nagulat si Tyler. Bakit nga ba naging interesado siya sa lalaking to? Of course not. I just want to find out what sort of person my wife is dealing with and what their intentions towards Tanya. Paliwanag niya kay Alex kahit na hindi naman niya kailangang mag-explain. Bakit defensive kayo, sir? Nainis si Tyler. Baka gusto mong hindi kita bigyan ng bonus this year. Sir, nagbibiro lang naman ako. Sorry na. Ora mismo, i-background check ko ng Jameson Venecia na to. Good. Inirapan niya ito kahit na hindi naman ito iyon makikita bago pinatay ang linya. Tsaka siya lumabas ng kanyang opisina at tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Opening kanina sa lugawan matapos ng renovation, kaya naging abala ang kanyang abuelo kasama si Lola Rosalina at magpahanggang ngayon wala pa ang dalawa sa bahay, kaya silang mag-asawa lang ang sabay na nag-dinner. Tyler, bukas nga pala wag mo na akong sunduin ha. Maaga ang out ko. Tutuloy na ako sa lugawan. Gusto ko makita ang bagong pwesto ni Lolo at Lola. Sabi ni Tanya nang magsimula na silang kumain. Tanya, may usapan tayo, di ba? Ako ang susundo sa'yo kahit anong oras pa yan. Kay maaga or gabi. Maliban na lang kung nais mong magpahatid sa iba. Napatitig si Tanya sa asawa dahil sa tono nito. Para kasi itong nagtatampo. Nilapitan niya si Tyler at pinisilang magkabilang pisngi. Alam mo, hindi bagay sa yung magtampo. Sobrang gwapo mo kasi, Tyler. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi niya napapangiti ang asawa. Pero sobrang seryoso nitong siya'y tinitigan. Tanya, I think mahal na kita. Bulong ng isip ni Tyler. Pinigilan ng kamay ng asawa sa ginagawa nito at ibinalik sa pwesto. Nang matapos silang kumain, nagkulong sa kanyang opisina si Tyler na hindi mapalagay. Tama bang ipaalam niya na kay Tanyang nararamdaman niya? Or kung mas tamang itago na muna? Halos 2 oras siyang nanatili sa kanyang opisina bago siya lumabas. Nagulat siya nang hindi madatnan sa kanilang kwarto si Tanya. Saan kaya ito nagpunta? Wala naman sa banyo. Naisip niyang baka nasa labas. Sa sala, nadatnan niya ang maid kaya naisipan niyang itanong kung nakita ba nito si Tanya. Sir, nasa swimming pool po si ma'am. Nakadama siya bigla ng excitement. Tumango siya sa maid at malalaki ang hakbang na tinungo ang asawa sa pool. Pero natigilan nang makita itong mag-isang lumalangoy sa tubig at naaaliw itong pinagmasdan. Nagulat naman si Tanya nang makitang tumalo ng asawa sa tubig at sumisid palapit sa kanya. Hindi niya maiwasang mapatanga sa magandang tanawing nasa harap niya. Wala kasing damit pang itaas si Tyler. Hindi lang pala gwapo ang asawa niya kundi may abs din. Ang swerte niya talaga. Akala ko ba busy ka? Hayaan ba naman kitang mag-isa dito? Napangiti siya. Sa ilang buwan nilang pagsasama ni Tyler, unti-unti niyang nakilala ang lalaki. Para kay Tanya, pagdating kay Tyler, wala na siyang hahanapin. Akala mo talaga matatalo mo ko? Hinabol niya ito na agad lumangoy ng mabilis. Kaya nagmistula silang mga bata sa mga sandaling yon. Naroong magsabuyan ng tubig at maghabulan. Napakasaya ng dalawa. Umieko ang tawa ng mga ito sa bahaging iyon ng pool. Kalaunan ay dumating ang 2 matanda galing sa lugawan. Nang makita ang mga apo na nagsasaya sa paglangoy, nagpasyang sumali ang 2. Akala nga ni Tanya pagod na ang mga ito pero hindi mababaka sa mukha ng 2, kundi kapwa nakangiti at halatang masaya. Kung kanina tawanan lang nila ni Tyler ang maririnig, ngayon naman pati na kina lolo at lola. 9:00 na ng gabi matapos ang swimming ng 4. Naunang umahon si lolo at nilalamig na kaya sumunod na si lola. Umahon na rin si Tanya at sabay-sabay na silang 4 pumasok sa loob ng bahay habang hindi matapos-tapos ang tawanan. Linggo ang lumipas nang malaman ni Tyler na may ugnayan si Jameson kay Sophie. Pinasundan niya ito kay Alex at kita sa larawan na nag-uusap ang 2.
Kumuyom ang kamao ni Tyler sa isipang hindi pa siya tinatantanan ng babaeng yun. Ano ba talaga ang gusto nito? At kailangan pang gumamit ng ibang tao para lang magkasira sila ng asawa. At para matapos na, tinawagan niya si Sophie at galit na nakipagkita matapos maihatid sa bahay ang asawa. Mang Dario, saan pupunta si Tyler? Gabi na ya. Nagtatakang tanong ni Tanya nang makitang umalis si Tyler nang walang paalam sa kanya. Ma'am, hindi naman nagpapaalam yung si Sir. Sagot ng driver, napakamot pa sa ulo. Hindi naman siya nagdududa kay Tyler, pero gusto niya lang malaman kaya pinasundan niya kay Mang Dario ang asawa. Mabuti nga't nahabol pa nila at laking pagtataka niya nang makitang huminto ang kotse ni Tyler sa hindi mataong lugar. Nakita niya rin ang pag-ibis mula sa kotse ng isang babae at nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita sa ex-girlfriend ni Tyler. Patakbo pang lumapit si Sophie kay Tyler at yumakap. Nasaktan si Tanya at hindi kayang makita ang pag-uusap ng dalawa. Mang Dario, umuwi na tayo. Kumilos ang driver at nagmaniobra ng kotse. Habang si Tyler, mabilis na itinulak si Sophie nang siya yakapin. Tyler, what is wrong with you? Nandito ko para balaan ka, Sophie. Alam kong inutusan mo si Jameson para sirain kami ni Tanya. But I'm warning you. Nagulat si Sophie pero mabilis na bumawi. Pinag-cross ang dalawang kamay sa harapan at umirap. Ngayong alam mo na, Tyler, kung anong kaya kong gawin. Sisirain ko kayo ng babaeng yon at hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Sisiguraduhin ko yon. Sa tingin mo ba babalikan kita? Kahit anong mangyari, Sophie. Hindi na dahil mahal ko si Tanya. Kasal kami't masaya kaming dalawa. Kaya layuan mo siya. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Inis na hindi malaman ni Sophie ang gagawin niya. Sa bahay, nadatnan ni Tyler ang asawa na abala sa mga school project. Nilapitan niya ang asawa pero hindi siya pinansin. Hinihintay ni Tanya na sabihin ni Tyler kung saan ito galing pero hindi iyon nangyari. Masamang-masama ang kanyang loob dahil naglilihim ito sa kanya. Pagkagaling sa banyo ni Tyler, abala pa rin ang asawa. Nagpapapansin na siya at umupo sa harapan ng study table nito. Matagal siyang nakatitig sa asawa. Nais magsalita pero abala talaga ito. Pero ang totoo, sinasadya ni Tanya na wag pansinin ng asawa. Masama pa rin ang loob niya rito hanggat hindi nito sinasabi sa kanyang pakikipagkita nito sa dating nobya, hindi sila magkakaayos. Pasado 11:00, nakatango na si Tyler sa mesa. Tyler, mauna ka nang matulog. Tsaka pa ito pinansin ni Tanya. Hindi niya natiis si Tyler. Bukas na yan. Magpahinga ka na. Saway ni Tyler, tsaka nito pinatay ang laptop. Ayoko. Maagang pasok ko bukas. Hindi ko na to magagawa. Natigilan si Tyler. Napabuntong hininga at napilitang lumipat sa higaan pero nanatiling nakatingin kay Tanya. Nararamdaman niyang galit ito sa kanya pero bakit? Good morning, Lola. Lolo. Kinabukasan, maagang bumangon si Tanya dahil mas maaga ang pasok niya sa araw na iyon kaysa dati. Pero may mas maaga pa palang bumangon sa kanya. Si Lolo at Lola, galing sa labas at halatang nag-jogging. Ba't ang aga mo yata, apo? Nagpupunas ng pawis si Lola Rosalina. Maaga po ang pasok ko, hindi ko naginising si Tyler. Kumain ka na muna. Hindi na po, Lola. Lolo, sige na, mauna na po ako. Humalik siya kay Lola at nag-bless kay Lolo. Nagpahatid na lang siya sa driver patungong school. Mang Dario, wag niyo sanang banggitin kay Tyler yung tungkol kagabi ha. Salamat. Bago bumaba ng sasakyan si Tanya, paalala niya sa driver. Tumango naman ito kaya siya'y napanatag. Pagising ni Tyler, kinapaan niya ang asawa sa higaan pero bakante na ang pwesto nito kaya siya'y napadilat. Wala na nga si Tanya. Bumangon siya, nagbanyo't hinanap sa labas ang asawa. Pero sa sala, nadatnan niya ang dalawang matanda na nagtatawanan. Lola, si Tanya. Nagkatinginan ng dalawa. Maaga ang pasok ng asawa mo, Tyler. Hindi mo man lang ba alam? Pumasok na. Kaaalis lang. Si Lolo ang sumagot. Bakit pakiramdam ni Tyler? Masama ang loob sa kanya ni Tanya. May nagawa ba siyang masama sa asawa? Salamat po, Lolo. Nagmamadali siyang pumanhik sa kwarto. Naligot nagbihis bago tinungo ang garahe.
Sir, ihahatid ko po ba kayo? Salubong sa kanya ng driver. No need na, Mang Dario. Sina lolo't lola ang hatid mo mamaya sa lugawan. Sige po, sir. Patalikod na sana si Tyler nang maalalang itanong kung anong oras pumasok ang asawa. Nabanggit sa kanya kagabi ni Tanya na maaga ito sa araw na yun pero hindi niya lang sure kung anong oras. 1 oras na po ang nakalilipas. Tsaka sir, kagabi, pinasundan niya ho kayo. Ang totoo po kasi niyan, ayaw niyang ipasabi sa'yo. Kaso parang nagsiselos ho. Pagtatapat ni Mang Dario. What? Kaya pala, sinundan niya ako kagabi. Napakamot ito ng ulo. Sir, huwag niyo na lang hong banggitin kay ma'am. Baka naman po sa akin magalit yun. Pakiusap ni Mang Dario. Tumango si Tyler. Natutuwa siya sa katapatan nito. Mahina niyang tinampalang balikat nito bago umalis. Nagsiselo si Tanya kay Sophie. Napangiti siya. Mukhang kailangan niyang manuyo mamaya ng asawa. Paglabas ni Tanya ng hapong yun, nakaabang na si Jameson sa kanya. Mainit ang ulo niya dahil nagtatampo pa rin siya sa asawa. Kaya hindi niya ito pinansin. Ang kulit naman kasi nito. Tanya, Tawag ni James. Wala na siyang pakialam kung bayaran pa siya ni Sophie. Basta ang alam niya, totoo ang nararamdaman niya ngayon para kay Tanya. Tuloy-tuloy sa labas si Tanya. Wari ba hindi nakita si James? Ayaw niya ng kausap. Ayaw niyang umuwi sa bahay dahil balak niyang tumuloy sa lugawan ng kanyang lola. Tanaw ni Tyler ang paglabas ng asawa sa campus, kasunod nito si Jameson na ikinainit ng kanyang ulo. Mabilis siyang bumaba sa kanyang kotse. Tanya, okay lang ba mag-usap tayo saglit? Kanina pa sana kita lalapitan kaso nandoon si Professor. James, may kailangan ka ba? May gusto sana akong sabihin sa'yo, Tanya. Gusto kita. Hindi na nag-alangan si Jameson at dahil tuluyan ang nakalapit si Tyler, narinig yun ng lalaki kaya bulagta si Jameson sa semento. Uminit lang naman ang ulo ni Tyler sa sinabi ni Jameson na may gusto ito kay Tanya. Hindi pa nga siya nakaka-first base, mukhang uunahan pa siya nito. Sa gulat ni Tanya sa pagsipot ng asawa, napasigaw ito. Ano bang problema mo? Galit na tumayo si Jameson at sinugod si Tyler. Agad sinuntok pero sapul ito sa nguso ng isa pang suntok ni Tyler. Ni hindi nakahuma si Jameson, mas malakas talaga si Tyler kaysa rito. Mas lalong napasigaw si Tanya at inawat ang asawa. Mabilis na niyakap. Tyler, tama na. Pumagitna din ng security na nakakita sa kanila. Sir, kung ano mang problema ninyo, pag-usapan niyo po sana ng maayos. Naging magalang ang security na hinarap si Tyler. Nakita kasi nitong hindi basta-bastang tao ang kanyang asawa. Mabilis siyang inakbayan ni Tyler pero masama pa rin itong nakatingin kay Jameson. Habang ang huli, sa pulang dumugong labi, humingi siya ng pasensya kay Jameson maging sa guard, tsaka pahilang dinala sa kotse si Tyler. Ano bang problema mo at bigla ka nalang nanunugod? Naiinis na bulyaw ni Tanya. Nasa loob na sila ng kotse, pero tanaw pa rin niyang kinakausap ng security guard si James. Kumalma ang anyo ni Tyler. Okay ka lang ba? Balik tanong ni Tyler kay Tanya. Hinawakan sa palad ang asawa. Pinakabusisi. Kumunot ang noo ni Tanya. Paano hindi ako magiging okay ha? Wala namang ginawa sa'yo yung tao pero bigla mo nalang sinaktan. Ganyan ba talaga ang ugali mo, Tyler? Baka iba lang ang pagkakakilala ko sa'yo. Galit na sabi ni Tanya. Bumuntong hininga si Tyler. Pina-background check ko yung Jameson na yan kay Alex. At nalaman kong may ugnayan sila ni Sophie. Binayaran siya ni Sophie para sirain ang relasyon natin. At ngayon heto na nga, Tanya. Muntik na tayo nagkasira dahil kay Sophie. Kaya ako nakapagkita sa kanya kagabi para balaan siya. Nandilat ang mga mata ni Tanya. Hindi niya alam na ganoon pala ang pakay ni Jameson sa kanya. At paano ko maniniwala sa iyo ha, Tyler? Kagabi magkayakap pa kay ni Sophie. Totoo pala talagang sinundan mo ko kagabi. At kaya ganoon na lang yung panlalamig mo sa akin dahil nagsiselos ka. Anong sinasabi mong sinundan? Ba't ko naman gagawin yun? Hindi na sinagot ni Tyler ang sinabi ni Tanya. Bagkus, kinuhang bulaklak at chocolate sa backseat para sa asawa. Kaninang umaga pa siya nag-research ng pinakamahal na flowers para rito. Akala niya, hindi yun maidi-deliver on time. Salamat at 1 oras bago niya sunduin ang asawa, dumating ito sa kanyang opisina. Para sa'yo,
Peace offering. Please, bati na tayo, Tanya. Ayokong galit ka at nagtatampo sa akin. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, bukod kina lolo at lola. Habang inaabot ang bulaklak para kay Tanya, ay wika ni Tyler. Natigilan si Tanya, nakatingin sa magandang bulaklak. Ang lakas ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ganito humingi ng sorry si Tyler. Pero walang nakakapagtaka. Mapera ito. Sabi ng lola niya, wag dapat siyang maging marupok pagdating kay Tyler dahil talo siya. Tingin mo, madadala mo ko sa pabulaklak at chocolates mo? Nakipagkita ka kay Sophie, wala kang sinabi sa akin. Mabuti pa si Lolo hindi siya naglilihim kay Lola, kaya walang problema ang relasyon nilang dalawa. Natigilan si Tyler. Wala siyang alam sa panunuyo. Ang buong akala niya, sapat na iyong mamahaling bulaklak at chocolates, pero mukhang pahihirapan siya ni Tanya. Okay, nagkamali ako, Tanya. Promise hindi na ito mauulit. Ang totoo kaya ako nakipagkita sa kanya upang hindi ka naguluhin pa ng Jameson na yun. Di ko na sinabi sa'yo dahil alam kong malaking problema kapag nalaman mong nakipagkita ako sa babaeng yun. Please, Tanya, ayoko makarating pa ito kay Lolo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo at gagawin ko. Naramdaman ni Tanya na seryoso ang paghingi ng tawad ni Tyler, pero kailangan niyang magpakipot. Sure ka? Gagawin mo lahat? Ihatid mo ko sa lugawan. Ayokong umuwi ng bahay. Kung yun ang gusto mo. Pero Tanya, okay na ba tayo? Hindi pa, pero thank you sa bulaklak ha. You're welcome. Gusto sana niyang yakapin si Tanya, pero nagpigil siya sa kanyang sarili. Hindi man sila okay, pero naramdaman niyang nabawasan ng tampo nito sa kanya. Sa lugawan, abala ang dalawang matanda sa pag-aasikaso ng mga customer. Nagulat si Tanya sa ayos ng pwesto. Malawak na iyon at naka-aircon. May 6 na mesang nakahilera sa loob at lahat puno ng customer. Pagkakita sa kanila ng dalawang matanda, kinawayan silang mag-asawa. Agad siyang lumapit sa mga ito. Lola, ang ganda na pala ng pwesto natin kaysa dati. Iginala niya ang paningin sa paligid. May magagandang ilaw. Nagmukhang sosyal ang loob dahil sa vintage na nakadisplay. May 3 assistant ang lola niya sa pagluluto. Naka-uniform pa. May hairnet at nakasuot ng apron. Oo naman, mahal kaya ang paggawa ni Tyler nito, apo. Pero sulit naman, maganda ang pwesto kaysa dati. Ngayon ay hindi na naiinitan ng kumakain rito. Masayang sabi ni Lola. Napalingon siya sa asawa na kasalukuyang kausap ni Lolo. Nakaka-inlove si Tyler. Napakabait nito. Pinagbigyan ng gusto ng lola niya. Pinasosyal ang lugawan. Nalusaw tuloy ang tampo niya. At dahil na-miss niya ang luto ng kanyang abuela, inaya niyang mga itong kumain ng lugaw. Sa nakabakanting mesa, naghain siya katuwang ang isang assistant. Ang bango. Nasa likuran na pala niya si Tyler. Umupo ka agad ito. Ganoon din sina Lolo at Lola na dumulong sa mesa na nagtatawanan. Nakikita niya sa dalawang matanda na masayang masaya, kaya nahahawa sila ni Tyler. Pagdating sa bahay, tsaka lang tila bumalik ang tensyon sa pagitan nila ni Tyler. Panayang sulyap nito sa kanya pero hindi niya binigyan ng pansin. Sa higaan, nakatalikod siya kay Tyler nang maramdaman ng palad nito sa kanyang braso. Tanya, kausapin mo naman ako. Tyler, si Sophie, gaano mo siya kamahal? Nasaktan ka ba nang maghiwalay kayo? Gusto mo bang magkabalikan kayo? Magkakasunod na tanong ni Tanya kay Tyler. Hindi sumagot ang lalaki, bagkus nanatili itong nakatitig kay Tanya. Kalaunan, umangat ang palad ni Tyler at hinaplos ang pisngi ng asawa. Dahan-dahang lumapit ang mukha nito kay Tanya, habang ang babae tila na estatwa sa kinahihigaan hanggang sa maramdaman niyang pinaglapat ni Tyler ang kanilang mga labi. Habang nag-aalmusal kinaumagahan, gustong itanong ni Tanya kay Tyler kung para saan ang halik na iyon kagabi. Pero ewan ba niya kung bakit siya nahihiyang pag-usapan ng bagay na iyon. What? Tanong nito nang mapansin kanina pa siya nakatingin sa lalaki. Nasa kotse na sila pareho upang ihatid siya nito sa school. Tyler, kagabi yung kiss. Ngumiti ang lalaki. Tanya, we're married. Gusto kong malaman mo na natural lang na mag-kiss tayo. At simula ngayon, madalas na natin gagawin yun. I just remind you, iwasan mo si Jameson. 2 beses siyang napakurap, bahagyang kinabahan sa araw-araw na kiss na yun.
Hindi tuloy mawala-wala sa kanyang isipan. Bago siya bumaba ng kotse, kinabig siya nito at saglit na dinampian ng halik sa labi bago hinayaang bumaba ng tuluyan sa kotse. Tanaw ni Sophie ang pagbaba ni Tanya sa kotse ni Tyler at nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin sa babae. Hindi siya nagtagumpay na sirain ang relasyon ng dalawa. Kaya naman, siya na ang gagawa upang mawala ang babae. Mabilis nitong pinaharurot ang sasakyan malapit kay Tanya upang ito ay sagasaan. Si Tanya na nagulat, hindi nakakilos at basta nanigas na lang bigla sa kinatatayuan niya nang makita ang rumaragas ang kotse palapit sa kanya. Hinintay na lamang niyang tumilapon at masagasaan na ipinikit na lang ang mga mata. Pero may malakas na kamay na humila sa kanya at kapwa sila nabuwal. Nagpagulong-gulong silang dalawa habang mahigpit siyang yakap ng asawa. Ito palang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Tanya! Bulalas nitong alalang-alala sa kanya. Nakadama siya ng takot nang makitang umatras ang sasakyan upang sagasaan na muli silang dalawa. Napasigaw na si Tanya nang malakas siyang itulak ni Tyler at saktong pagtayo nito, nabundol ito ng sasakyan. Tyler! Malakas niyang sigaw, takot na takot nang makitang duguan si Tyler. Saglit huminto ang kotse na hindi pa nila alam kung sino ang lulan. Pero hindi niya na iyon pinansin. Humingi siya ng tulong upang madala sa hospital si Tyler. Tumawag kaagad ang security ng ambulansya, kaya agad na nadala si Tyler sa hospital. Iyak siya ng iyak habang papasok sa ER ang asawa. Mahigpit nitong hawak ang kamay niya. Hindi makapagsalita si Tyler. Nakikita niya kung gaano ito hirap. Pagdating sa pintuan ng ER, hinarang siya ng nurse. Bawal daw siyang pumasok. Umiiyak siyang tinawagan sina lolo at lola. Apo, anong nangyari? Agad sumugod sa hospital ang dalawang matanda na kapwa nag-aalala. Lola, lolo, si Tyler po. Nasagasaan, may taong gustong manakit sa akin. Si Lolo Alejandro, mabilis na pinaimbestigahan ng nangyari. Mabubulok sa bilangguan ng may gawa nito sa apo niya. Ilang oras bago lumabas ang doktor mula sa ER at sinabing ligtas ang pasyente na ipinagpasalamat nilang lahat. Ilang sandali pa, inilipat na ito sa private room. Sina Lolo at Lola, umuwi na muna upang asikasuhin ang pagpapaimbestiga sa mga pulis tungkol sa nangyari. Halos madaling araw nang magising si Tyler. Dama niya ang mainit na palad ni Tanya na nakahawak sa kanyang palad. Nakatango sa gilid ng kama na tulog na tulog. Hindi lang nito alam kanina kung gaano siya nag-alala sa babae. Handa siyang masaktan, wag lang ang babaeng mahal niya. Alam niya kung sino ang may kagagawan nito. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng asawa na ikinagising naman ito. Tyler, gising ka na. Nag-alala ako sa'yo. Bakit mo ba ako niligtas? Ikaw tuloy ang nasaktan. I'm fine. Huwag ka na umiyak, okay? Hinawakan nito ang kamay niya at idinikit sa kabilang pisngi ng asawa. Kaya napangiti si Tyler. Natakot akong mawala ka. Pag-amin ni Tanya. Sinong nagsabing mawawala ako? Masakit yung lips ko. Kiss mo nga ako. Pale yung utos ni Tyler para lang huminto sa pag-iyak ang asawa. Natigilan itong tumingin sa kanya. Ngumuwi naman siya at nagsakit-sakitan nang bigla na naman itong nag-alala at wala sa sariling idinikit sa labi niyang labing nito kaya maging siya ay natigilan. Sa pakiramdam ni Tyler, para bang may anghel na pumasok sa loob ng kwarto at umawit ng kundiman. Matapos siyang halikan ni Tanya, parang nahihiya pa itong nag-iwas ng tingin. Hindi pa ito sanay. Kagabi lang ang first kiss nila at dama iyon ni Tyler hanggang ngayon. Tanya, kanina nang makita kitang sasagasaan, hindi ako nagdalawang isip na iligtas ka. Just because I love you. Pag-amin ni Tyler sa kanyang damdamin habang hawak ng mahigpit ang kamay ni Tanya. Napatingin ang babae sa mga mata nito. Tyler, mahal din kita. Bago pa man makalabas ng hospital si Tyler, ay may nagboluntaryong lalaki na siyang nakasagasa kay Tyler at kasalukuyan ang pinaiimbestigahan ngayon sa presinto. Si Lolo at Lola ang nag-asikaso muna dito dahil hindi pa kaya ni Tyler. Anong rason at balak mong sagasaan si Tyler, ha?
Inis na tanong ni Lolo Alejandro sa lalaking may pakana ng lahat. Ang lalaking ito, binayaran ni Sophie upang magboluntaryo na siyang may pakana sa pagkakasagasa kay Tyler. Hinding-hindi magpapakulong si Sophie at hindi pa siya tapos kay Tanya, kundi magpapalamig lang. Kaya nung kang magpahuli ito sa mga pulis. Nangako si Sophie na ilalabas na lang ang lalaki sa kulungan. Si Tanya po talagang sasagasaan ko. Kaso, umarang yung lalaki, kaya siyang nasagasaan ko. Paliwanag ng lalaki. Sa galit ni Lola, lumipad ang palad nito at naglanding sa pisngi ng lalaki. Naalarma ang mga pulis at pinigilan si Lola nang sugurin nito si Mang Densyo. Yun kasi ang pangalan ng lalaki. Walang yakang tao ka. Ni minsan hindi ko pinagbuhatan ng kamay ang apo ko. Tapos ikaw balak mong sagasaan. Bakit? Anong kasalanan ni Tanya sa'yo? Gigil na gigil si Lola Rosalina. Inawat ito kaagad ng asawa. My loves, kalma. Ang presyon mo. Let me handle this. Awat ni Lolo kay Lola na agad kinuwelyuhan ng lalaki. Magsalita ka, lalaki. Anong kasalanan sa'yo ni Tanya? Galit na inundayan ng suntok ni Lolo sa mukha ang lalaki. Pero inawat ito ng mga pulis maging ni Lola. Galit na galit ang dalawang matanda. Pero walang nagawa ang mga ito kundi idaan sa tamang proseso ang kaso ng lalaki. Labis namang ipinagtaka ni Tyler nang makita kung sino ang nakasagasa sa kanya. Hindi siya naniniwalang si Mang Densyo ang gustong pumatay kay Tanya. Gayong wala namang rason ng lalaki. Hindi nga siguro ito kilala ng asawa niya maging siya. Noong makaharap niya ito'y first time niyang makita ang matanda. Kumuha pa ito ng pinakamagaling na abogado. Pagdating sa bahay, tinawagan ni Tyler ang assistant upang ipa-background check ang lalaki. Tyler, busy ka? Sumungaw ang ulo ni Tanya sa pinto ng kanyang opisina. Saktong tapos niya na makausap si Alex sa cellphone. Umiti si Tyler at sinanyasang pumasok si Tanya. Inabot ni Tyler ang kamay ng asawa at iniyupo sa kanyang kandungan. Hindi ka pa gaanong magaling pero nagtatrabaho ka na agad, Tyler. Matulog ka na. Magpahinga na tayo. Aya ni Tanya. Sure. Pinatay nito ang laptop at pabuhat na dinala ni Tyler ang asawa sa loob ng kanilang kwarto. Habang si Tanya nangunyapit sa leeg ng asawa. Pagdating sa kwarto, maingat na hiniga ni Tyler ang asawa sa ibabaw ng kama tsaka tinabihan. Nanatiling magkasumpong ang kanilang mga mata. Pawang nangungusap. Gustong-gusto nang angkinin ni Tyler ang asawa. Ipadama ang buong pagmamahal niya rito pero ayaw naman niyang mahirapan ito lalo at nag-aaral pa ang asawa. Kaya nagkasya na lamang siyang halikan nito at yakapin. Matagal nitong tinitigan ng asawa bago sinakop ang mga labi. Halik na tinugon naman ni Tanya na puno ng pagmamahal. Umaga, narinig ni Tanya na nag-uusap sina Lolo at Lola sa veranda tungkol sa kaso na sumagasa kay Tyler. Wala siyang alam na nahuli na palang may sala. Lola, sino po ang salarin? Tanong niya. Malalaki ang naging hakbang palapit sa mga ito. Apo, halika rito. Buti naman at naitanong mo yan. Duda kami ng lolo mo na itong si Densyo ang may planong sumagasa sa'yo. Unang-una, hindi naman natin siya kilala. Sabi ni Lola. Napaisip din siya dahil kahit pangalan, hindi naman nila ito kilala. Malakas din ang kutob niyang hindi ito yon. Mabuti pa siguro. Magdoble ingat ka, iha. Ako ang bahala. Ikukuha kita ng bodyguard. Narinig niyang sabi ni Lolo Alejandro. Luwag na po. Nag-iingat naman ako, isa pa. Kasama ko lagi si Tyler. Hindi niya ako pababayaan. Napangiti naman si Tyler nang marinig ang sinabi ng asawa. Saktong hinahanap niya ito. Tama si Tanya, Lo. Wala rin akong tiwala sa ibang tao na maghahatid sa asawa ko. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses ni Tyler. Apo, ingatan mo si Tanya. Mag-ingat kayong dalawa, tandaan nyo. Nag-aantay kami ng apo sa tuhod. Aba, nag-aalala ang boses ni Lolo. Nagkatinginan sina Tyler at nagpalitan ng matamis na ngiti. Huwag kayong mag-alala. Pina-background check ko na yung si Mang Densyo. At iingatan ko din si Tanya. Hindi ko hayaang may masamang mangyari sa kanya. Ginanap ni Tyler ang palad ni Tanya. Matapos ang usapan, sabay na silang nag-almusal
at naghiwa-hiwalay dahil sa lugawan ng tungo ng dalawang matanda. Papasok naman sa opisina si Tyler. At katulad ng dati, ihahatid sa school si Tanya. Tanya, pwede ba tayo mag-usap? Nagmamakaawa si Jameson na sinalubong si Tanya sa loob ng campus. Please Tanya, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo sa akin. Nakita ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa ni Tyler. Pero may kailangan kang malaman. Seryoso si Jameson. Nakita niyang nag-aalala ang boses. Napahinto si Tanya. Dinala niya sa gilid ng campus si Jameson at may ilang segundo pa sila upang mag-usap. Sa totoo lang, ayaw niya na sana itong kausapin. Tanya, inutusan ako ni Sophie na ligawan ka para magkasira kayo. At siya din ang sumagasa sa'yo. Nakita ko siya. Peke ang nakakulong ngayon. Paano kita paniniwalaan? Kinuha nito ang cellphone at nagbukas ito ng file. Tumambad sa kanyang mukha ni Sophie, nakausap ang isang lalaking matanda. Mukhang malayo ang kumuha ng video dahil hindi dinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero kinuha niya ang video na iyon kay Jameson. Malaking tulong yun upang maituro si Sophie na siyang tunay na salarin. Sa ginawa ni Jameson, nagkaroon siya ng tiwala sa lalaki. Kapalit nito'y pagpapatawad at tanggapin ang paghiling nito na maging magkaibigan silang dalawa. Kinahapunan, ipinakita niya kay Tyler ang video na iyon. Sinasabi ko na nga ba? Pero saan galing ang video? Kay Jameson, pero Tyler, humingi na siya ng tawad sa ginawa niya. Tama ang sinabi mo. Binayaran na siya upang sirain ang relasyon natin. Si Sophie lahat ang may gawa na to. Bumuntong hininga si Tyler. Tanya, ako nang bahala dito. Pwedeng sundin mo ang sinabi ko. Layuan mo si Jameson dahil wala akong tiwala sa kanya, okay? Nabasa niya sa mga mata nitong nagsiselo si Tyler at ayaw niyang magtalo pa sila tungkol dito kaya tumango na lang siya. Ayaw niyang makadagdag sa alalahanin nito. Malaking bagay ang video mula kay Jameson, maging result ng ipa-background check ni Tyler si Mang Densyo upang mahuli ang totoong may sala. Pinaamin ng matanda kung ito nga bang sumagasa kay Tyler. Matapos ipapanood ang video, nakausap nito si Sophie. Nung una, nagmatigas ang matanda at ayaw umamin. Pero wala itong nagawa nang iharap sa mga pulis ang asawa't anak ng lalaki. At sinabing nasa bahay lang ito ng araw na mangyari ang aksidente. Habang si Sophie saktong paalis na, nais nitong takasan ng krimeng ginawa. Pero natrap ito sa airport ng mga pulis. Sophie, tingin mo ba matatakasan mo ang ginawa mo sa amin ni Tanya? Salubong niya sa babae. Inabangan niya talaga ito sa presinto. Kasama niya si Tanya at Jameson na handang tumistigo laban kay Sophie. Totoo ang ginawa nitong paghingi ng sorry. Ipinahayag ni Jameson sa mga pulis kung paanong gusto nitong magkasira ang dalawang mag-asawa. Hayop ka, Jameson! Pinagkatiwalaan kita! Galit si Sophie kay Jameson. Nang akmang sasampalin ng lalaki, humarang ang mga pulis. Huwag mo nang dagdagan ng kasalanan mo, Miss Sophie. Kailangan naming makausap ang abogado mo. Napahiya si Sophie at masama silang tiningnan isa-isa. Kinuha ang cellphone at tinawagan ng mga magulang. Maya-maya lang, dumating ang mga magulang ni Sophie. Umiiyak ang mami nito, ni walang kaalam-alam sa ginawa ng kanilang anak. Nagmakaawang magulang nito kay Tyler upang iatras ang kaso. Lumuhod pa ito sa harap ni Tanya. Pero mukhang drama lang naman yun. Tita, gusto niyang patayin si Tanya. At ngayon madali lang para sa inyo na patawarin ko ang anak niyo. I'm sorry, pero nagkamali siya ng pinakailaman. Madiin ang boses ni Tyler na humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang palad. Tiningnan nito si Tanya. Tyler, may pinagsamahan kayo ng anak ko. Nang dahil lang sa isang basura, ganun mo kadaling isasantabi ang anak ko. Nasaktan si Sophie sa mga nangyari sa inyo. Nakaisip siya ng masama. Dapat mo siyang patawarin. Di na ako magtataka kung bakit ganyan ang ugali ng anak niyo. Di sapat na dahil sa pinagsamahan namin. Ikarapatan na siyang saktan ng babaeng mahal ko. Pagdusahan niya sa kulungan ng ginawa niya. Nagsisisigaw ang ginang at hinabol pa sila. This time, nagmakaawa na ito pero naging bingi si Tyler. Kasunod nila si Jameson. Saglit silang nag-usap at nagpasalamat si Tyler kay James. Nagkamay ang dalawa bago tuluyang nagpaalam.
Sa kotse tahimik si Tanya. Nasa isipan pa niya lahat ng pangiinsulto sa kanya ng ina ni Sophie kanina. Sa buong buhay niya, hindi makapaniwala si Tanya na makikilala ang isang Tyler na mamahalin siya at handang suungin ng kamatayan para lang siya iligtas at ipagtanggol sa gustong umapi sa kanya. Lihim niyang pinagmasdan ng seryosong lalaki sa driver's seat. Tyler, mahal na mahal kita. Bulong ni Tanya. Akala niya sa isip lang yun pero lumabas pala sa bibig niya. Nilingon siya ni Tyler. Ngumiti at kinuha ang kanyang isang palad habang abala sa manibela ang isang kamay nito. Dinala iyon sa labi ng lalaki. I love you more than my life, Mrs. Mijares. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tanya. Ngiting kinikilig. After makagraduate ni Tanya ng college, agad siyang nagtrabaho sa company ng kanyang asawa. Yun naman talaga ang plano niya upang sa ganoon matulungan ng asawa sa pagpapatakbo ng kumpanya. Para sa kanya, wala nang mas masasaya pa kung araw-araw niyang makakasama si Tyler. Pero itong si Lolo Alejandro, Iha, ngayong nakagraduate ka na, siguro naman ay wala na kayong rason ni Tyler para hindi ibigay ang apo na hinihingi ko. Aba, tumatanda na kami ng lola nyo. Isang gabi habang nasa dinner sila, seryoso si Lolo Alejandro. Nawala na nga pala sa isipan nila ni Tyler ang bagay na yun kasi naman ay busy na ito ngayon. Ni halos wala nang pahinga ang asawa sa trabaho. Hindi nakapagsalita ang dalawang mag-asawa, lalo na nang sinigundahan ni Lola Rosalina. Lolo, Lola, kung ayaw kayong bigyan ng apo ni Kuya Tyler at Ate Tanya, ako nang bahalang magbigay sa inyo. Singit ni Boyet na kasama nila sa dinner. Nagtawanan ng dalawang matanda. Mabuti pa nga iho, pero bago yon, maghanap ka muna ng girlfriend. Huwag kang mag-alala, kapag nabigyan mo ko ng apo ngayong taon, may 25% shares ka sa kumpanya. Seryosong saad ni Lolo kay Boyet, pero tumawa lang ang kapatid niya. Kasalukuyan pa lang naman itong nag-aaral sa kolehiyo at mukhang wala pa rin sa plano ang pagnunobya. Alejandro, bata pa yung apo ko, hindi pa nga nagkaka-girlfriend yan. Nakatawa si Lola Rosalina. Ang mag-asawa'y tahimik lamang. Pagdating sa kwarto, saglit nag-usap ang titig ng dalawa. Pagkuwa'y hinalikan ni Tyler ang palad ni Tanya. Handa ka na ba? Alam ni Tanya ang tinutukoy ni Tyler. Kailangan na nga ba talaga nilang gumawa ng baby? Siguro nga dahil 4 na taon na silang kasal at 4 na taon nang nag-aantay ang abuelo nito. Baka maunahan pa sila ni Boyet. Matapos niyang maglinis ng katawan, saktong palabas na siya ng banyo, nakita niyang nakahiga na si Tyler sa kama. Halatang inaabangan siya. Wala na itong suot pang itaas, kaya napaatras ng bahagya si Tanya. Kinabahan para sa kauna-unahang gabi nila. Nagulat pa siya nang may humawak sa kanyang braso. Kung hindi ka pa ready, hindi kita pipilitin. Matulog na tayo. Nakangiti si Tyler nang sunduin siya sa likod ng pinto. Tyler, ready na ako. Kinakabahan lang ako ng konti. Mabilis siyang niyakap ng asawa. Okay then, kung ready ka na, let's do this. Pabuhat siyang dinala nito sa ibabaw ng kama at doon, ginawa nila ang kanilang kauna-unahang gabi. Kinabukasan, nagtataka si Tanya kung bakit masakit ang kanyang katawan pagkagising. Pero nang makita si Tyler na galing sa banyo, tsaka pa niya napagtanto na may nangyari na nga pala kagabi. Siguro naman mabubuntis na siya nito. Huwag ka munang pumasok ngayong araw. Magpahinga ka. Nakangiting lumapit si Tyler at hinalikan sa noo ang asawa. Ang bango ng asawa niya't ang gwapo. Naglilihi na ba siya kaya napapatitig siya kay Tyler? Tyler, bakit parang ako lang ang nasaktan kagabi? Ikaw ba masakit ang katawan mo? Curious niyang tanong na bahagyang nag-alala sa asawa. Ngunit tinawanan lang siya nito. Anong nakakatawa? Wala, kailangan mo magpahinga para may lakas ka ulit mamaya. Ulit? Oo naman, hanggat hindi tayo nakakabuo, hindi tayo titigil. Nagpahanda nga pala ako ng breakfast mo. Ipapahatid ko sa maid. Tatawagan kita mamaya. Minsan pa siyang hinagkan ni Tyler bago tuluyang umalis. Matapos maligot mag-almusal, pinagbigyan ni Tanya ang sarili na matulog ulit. Baka sakali pagising niya, wala na ang sakit na nararamdaman niya. Tanghali na siyang nagising sa tawag ng kanyang asawa.
Hindi niya namalayan na kanina pa pala ito tumatawag. Hi, bungad ng nakakamiss na boses ni Tyler. Tyler, sorry, hindi ko nasagot agad ang tawag mo. It's okay. Kamusta na ang pakiramdam mo? Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala nang sakit sa katawan niya. Pero kapag gumalaw, masakit pa rin sa gitna ng hita niya. Pero nahiya siyang aminin kay Tyler ang bagay na iyon. Okay na ako, Tyler. That's good. Maaga akong uuwi mamaya. I miss you, Tanya. Napangiti siya. Ba't ganoon ang nararamdaman niya? Miss niya na rin si Tyler, pero hindi naman niya kailangan na sabihin pa kaya nagpaalam na siya rito. Bumangon at lumabas ng kwarto. Nag-inat habang papalabas. Sa sala, nakita niya ang abuelo't abuela na masayang nag-uusap. Himalang hindi pumasok sa lugawan ng dalawang matanda na hindi mapaghiwalay. Lola, lolo, nahinto ang pag-uusap ng mga ito't agad na tumayo. Excited siyang sinalubong ng kanyang lola na parehong nagniningning ang mga mata. Apo, halika dito. Umupo ka, dalian mo. Alam namin ng lolo mo na kagabi. May namagitan sa inyo ni Tyler. Masayang sabi ni Lola, kaya napaubo siya. Lola, wag niyong sabihin na dahil lang doon, hindi kayo pumasok sa lugawan. Tsaka paano niyo po nasabing may namagitan sa amin ni Tyler kagabi? Dahil nagpaluto ng almusal si Tyler kanina at sinabing masama ang pakiramdam mo. Gayong kagabi sa dinner ay okay ka naman. Hiyang-hiya siyang napalunok. Walang masabi, kaya nagmamadaling bumalik sa kwarto upang magkulong na lamang. Hihintayin niyang umuwi si Tyler o di kaya matutulog na lang ulit upang tuluyang mawala ang sakit sa katawan niya. Nagkatinginan sina lolo at lola na nagpalitan ng ngiti. My loves, kailangan na nating maghanda para sa paparating nating apo. Wika ni Lolo Alejandro. Ano namang paghahanda? Halika, mag-shopping tayo para sa paparating nating apo. Bilisan mo, magbihis ka na. Alejandro, hindi kaya masyado pang maaga. Hindi pa natin alam kung anong gender ng magiging apo natin. Ako na ang bahala dyan, my loves. Basta sumama ka sa akin. Bibili tayo ng pambabae at panlalaki. Okay ba iyon? Nakangiting sabi ni Lolo Alejandro. Napangiti na rin si Lola at nagkasundo nga ang dalawang mag-shopping. Kinahapunan, 5:00 pa lang, nasa bahay na si Tyler. Nadatnan niya ang asawa sa kusina, nakatuwang ng maid na magluto para sa hapunan. Napangiti si Tyler. Hindi lang maganda ang asawa niya, kundi marunong sa lahat, kaya napakaswerte niyang ito ang kanyang pinakasalan. Sa loob ng 4 na taon, wala siyang pinagsisihan. Nilapitan niya ito't hinalikan. Nagulat pa si Tanya at napatingin sa maid na kasama niya sa kusina. Binalingan ni Tyler ang maid at sinabing ito na ang magtuloy ng niluluto ni Tanya at iginiya ito sa kanilang kwarto. Tyler, ang aga mo ngayon ah. Alam mo bang itong si Lola at Lolo nasa shopping mall? Sa maniwala ka't hindi, ngayon pa lang bumibili na sila ng gamit ng baby natin. Paano kung mabigo natin sila? Malungkot na ani Tanya. Hindi natin sila bibigoin, okay? At imposibleng mangyaring hindi tayo makabuo. Masyado pang maaga. Advance lang sila. Mamaya gagawa ulit tayo, okay? Maliligo lang ako. Napakagatlabi siya. Kinabahan pero lamang yung excited. Sinundan niya pa nga ang asawa hanggang pinto ng banyo. Sakto na tinatanggal na nito ang sapin sa katawan kaya nanlalaki ang mga mata ni Tanya habang walang kakurap-kurap na nakatingin sa asawa. Bakit buhay na buhay? Naitanong niya sa sarili at napasinghap nang may kamay na humila sa kanya papasok sa loob ng banyo at agad siyang pinuluputan. Ngumiti si Tyler. Dahil pinapanood mo ko, sabay na tayong mag-shower at dito natin gagawin si baby, okay? Magpoprotesta pa sana si Tanya pero sinusian na ng labi nito ang bibig niya. Kasabay ang malamig na tubig na naglandas sa katawan niya. Pagkalipas nga ng 3 buwan, buntis na si Tanya. Kaya labis na tuwa hindi lang ng mag-asawa, kundi pati na rin ng 2 matanda. Alagang-alaga si Tanya. Nakatunayan, pansamantala, nag-hire si Lolo na mag-aasikaso na muna sa lugawan, lalo at dumarami ang customer. Nang makapanganak si Tanya, saktong 1 taon pa lang ang panganay nila nang mabuntis na naman ito. Sa tuwa ng 2 matanda, nagpa-party ito para sa pangalawang apo.
Tyler, aray, manganganak na yata ako. Sumisigaw si Tanya habang sapo ang malaking tiyan. Kabuanan niya ngayon sa pangalawang baby nila. Sa totoo lang, nung unang nanganak siya, ganito din kasakit ang naramdaman niya at sumisigaw siya. Pero hindi niya naman matanggihan ng asawa. Pakiramdam kasi ni Tanya. Habang tumatagal sila ni Tyler, mas lalo siyang nai-inlove sa asawa. Kaya heto, manganganak na naman siya na naging bunga ng gabi-gabi nitong ipinararamdam sa kanyang pagmamahal nito. Buhat-buhat na siya ni Tyler patungo sa kotse habang tinatawag ang abuelo't abuela. Gusto pa ngang sumama ng dalawa kung hindi lang sumasakit ang tuhod ni Lolo Alejandro. Kaya si Lola at Tyler na lamang ang nakasama kay Tanya sa hospital. Successful namang nailuwal ng walang problema ang second baby nila ni Tyler. Sweetie, it's a baby girl. Sabi ni Tyler na may nakakaakit ng ngiti sa labi. Sa sobrang pagod ni Tanya kanina, nakatulog siya matapos makapanganak at heto paggising, katabi niya ang kanyang mag-ama. Itinabi nito sa kanyang kanilang napaka-cute na baby. Tatawagin ko siyang Trish. Ngumiti si Tyler at hinagkan siya sa labi. Sobrang happy ko, Tanya. Binigyan mo ko ng 2 anak at sapat na sa akin yun. We have a son and daughter. I am happy and contented. Nakita ko kung gaano ka nahihirapan since sa paglilihi kapag kabuanan mo na't sa labor. Ngayon ayoko nang makita kang nahihirapan. Sapat na sa akin ang 2 anak. I love you, my wife. Hinalik-halikan siya ni Tyler. Saksi ito kung papaano nga siya 3 buwan sa paglilihi na panay suka, nangihina at palaging nahihilo. Kapag kabuanan naman, halos hindi na siya makatulog. Madalas nakaupo lang magdamag dahil hirap siyang huminga at hindi komportable dahil takot maipit si baby. Hanggang sa araw ng pinakamahirap sa lahat, ang panganganak niya. Sa first baby nila, sumisigaw din siya sa sobrang sakit, maging sa second baby. Sobrang sakit, walang mapaglagyan, buong lakas niya naibuhos niya na. At lahat ng yun, saksi ang asawa dahil alagang-alaga siya nito. Inaalalayan, halos subuan at palaging tinatawagan kapag nasa opisina. Pero worth it naman, ngayong nakita niya na ang kanilang second baby ni Tyler. At syempre, tuwang-tuwa din ang kanyang abuelo't abuela. Ngayon ay kontento na ang mga itong makita ang mga apo sa tuhod. Sabi nga ni Lolo, hindi matatawaran ng kaligayahang hatid ng mga ito sa kanilang 2 anak ni Tyler. Sapat na para sa mga ito na may tagapagmana ang Mejares. At ang mag-asawa namang si Tyler at Tanya, sobrang saya. Kaligayahang para sa kanila, wala nang kulang. Buo at masayang pamilya, sapat na sa kanilang lahat.